Video natin ngayon ay tungkol sa magagastos kapag kayo ay papunta na dito sa South Korea. Kapag kayo ay may employer na, kapag kayo ay may working visa na, yung tinatawag na CCBI o Visa Grant Notice na dumating. Makikita nyo sa inyong EPS account kung may CCBI na kayo, kailangan nang mag-process ng documents at kailangan nang bayaran yung mga dapat bayaran. Pinaka-importante ito, lalong-lalo doon sa mga nag-a-apply, mga nag-aaral ng Korean language, nag-a-apply pupunta dito sa South Korea, yung may mga employer na, importante na malaman ninyo kung magkano ba talaga yung mga gastos kapag palis na. Ano kasi ito yung parang biglaan siya hindi kasi natin alam kung kailan tayo magkaka-employer at kung nagmamadali yung amo ninyo ay kailangan ng magayos ng mga dokumento. Ang babagitin ko ngayon ay tungkol lang sa mga babayaran kapag kayo ay may Visa Grant Notice na or yung tinatawag na CCBI. Hindi kasama dito yung pag-aaral ng Korean language, pamasahe, pagkuha ng passport. Ito ay pagpalis na. Kasi may nagtanong din isa nating kababayan na kung magkano raw ba yung magagastos. Hindi ko masyadong kasi paiba-iba kasi mga kabayan, lalo na yung plane ticket. Pero ito talaga ngayong taon, 2026, ay ito yung mga gastos ninyo kapag kayo ay palis na pupunta dito sa South Korea. Unahin natin, syempre, kapag may employer na kayo, kapag may CCBI na kayo, kailangan nyo nang magpa-medical. At ang bayad sa medical ay 1,000 pesos sa medical. Pangalawa, ay yung KLCT training. Kailangan nyo mag-training sa DMW ng 5 days. Monday to Friday yon. Ang bayad ay 500 pesos. Pangatlo, kailangan nyo mag-open ng bank account. Okay, halimbawa, mag-open kayo ng Metrobank account, BDO, kailangan nyo mga kabayan, requirements yun. Hindi kayo makakalis kapag wala kayong naibigay na open account sa DMW at may bayad yun na 100 pesos. Sumunod, NBI. Kailangan din ng NBI, syempre, kapag kayo ay hindi nakakuha ng NBI, ibig sabihin may kaso kayo at hindi kayo makakaalis papunta dito sa South Korea. At hindi kayo makakaalis kapag wala kayong NBI na na-submit sa DMW. At ang bayad ay 150. Ang sumunod, yung tinatawag na COTB, ito ay yung Certificate of Tuberculosis. Katunayan na wala kayong nakakahawang sakit o tuberculosis. At ang bayad dyan ay 1,100 pesos. Tapos sumunod ay Visa P. Siyempre, kung magpaprocess kayo ng visa, kailangan nyong magbayad. Pag dumating na CCBI ninyo, kailangan nyong magbayad para sa Visa Processing Fee. Ang bayad ay 3,000 pesos ang Visa Processing Fee. Tapos sumunod, ito yung pinakamalaki ang gasto. Sumunod ay plane ticket. Ito talaga mga kabayan, malaki talaga to. Nagkakahalaga ito ng mga 27,000 pesos, 24,000 pesos yung plane ticket. At sarili nyong gastos, siyempre dito sa pag-apply sa South Korea, kapag palis na ay sarili nyong gastos, hindi katulad sa ibang bansa. At ang bayad ay naglalaro sa, nung kasing umalis ako noong 2023, kasi minsan kasi hindi pare-pareho yung plane ticket, yung presyo ng plane ticket, minsan tumataas, minsan bumababa. Kalimitan, ngayon nasa 24,000 pesos. Pero ako nung second entry ko dito sa South Korea noong 2023 ay 22,000 pesos yung bayad sa plane ticket. One way lang yun mga kabayan, mahal talaga. Di natin alam kung bakit ganun kamahal. Ang sinasabi daw parang tawag dito yung isang buwan na lang bago yung flight kaya mahal ang ticket. Pero ilagay na lang natin sa 27,000 pesos yung bayad sa plane ticket. Pero maaaring bumabayad mga kabayan. At ang sumunod ay DMW processing fee. Sa DMW, yung mga ipaprocess na kung ano-ano. DMW processing fee, ang bayad ay 2,800 pesos. Ang sumunod ay OWA membership fee. Kailangan kasi pag OFW, kailangan maging OWA membership, OWA member. Kasi may mga benefits din makukuha kapag kayo ay OWA member. Yan. Meron diyan kasi yung naging scholar pa yung mga anak, mga ganyan. Ang sumunod ay pag-ibig contribution.
Mura lang ito mga kabayan. 300 pesos ang pag-ibig contribution. At ang sumunod, ang panghuli ay pocket money. Bakit? Bakit kailangan ng pocket money? Siyempre, pagdating nyo dito sa South Korea, 1 month pa bago kayo sumweldo, kaya kailangan may pocket money kayo na 12,000 pesos. Ayun. At hindi kayo papayagan ng DMW na umalis kapag wala kayong naipakitang pocket money sa kanila. Panghuli, siyempre kailangan nyo din magdala ng mga pagkain, di ba? Kasi pag bumili kayo ng plane ticket, merong nakalagay doon na 20 kilos, 40 kilos sa bagahe. Kailangan kasama yon pag bumibili ng plane ticket, may bagahe talagang kasama. Nung umalis kami nung 2023, ang nakalagay doon sa plane ticket ko ay 40 kg. Di ba? Ang dami nun. Pero nung ang nadala ko noon ay nasa 23 kilos lang yung nailagay ko sa malita ko. Bukod pa yung hand carry mga kabayan ha. Bali 47 kilos lahat kasama yung hand carry saka yung sa bagahe. Ayun. At pwede kayong magdala ng mga gamot, dilata, mga tinapay, noodles, kahit kung ano yung gusto nyo dalhin. Wag lang yung mga bawal kasi maraming bawal at sasabihin naman yan ng DMW kung ano yung mga bawal dalhin. Bawal dyan, syempre yung kutsilyo, gunting, tapos yung mga flammable, yung mga lighter, ganyan, mga baril. At huwag nyo baka makalimutan nyo baka kayo nagdadala ng anting-anting, huwag kayong magdadala ng bala ng baril. Yan mga kabayan, yung babayaran ninyo kapag palis na kayo. Hindi kasama dyan yung mga pamasahin ninyo pabalik-balik sa DMW kung kayo man ay nasa malayong lugar. Hindi kasama dyan yung pag-aaral sa Korean language. Basta yung total nasa 50,000 o 49,000 pesos, yan yung babayaran ninyo kapag kayo ay palis na. Ayun. At good luck doon sa mga naghihintay ng employer at doon sa mga nag-aaral ng Korean language. Pagbutihin yung pag-aaral para makarating kayo dito sa South Korea.